Amazing morning, everyone. Amazing morning. Ayan, so I'm back. Thank you very much, Mentor Merchu, for your introduction. A very short but concise introduction. And thank you so much as well for the wonderful IBP mentor Lilia. First time na nakita kita on cam. Don't worry about dun sa ano natin sa slides. Talagang ganyan it happens, especially when you get to 50. We have the same experience. hindi na kasi tayo yung ano ba, napaka witty and smart when we were young. Talagang ganyan yan. But okay lang yan. Anyway, my name is Mentor Kiran Zimmerman, and I joined I Am Worldwide way back in 2020 when I accidentally saw Mentor Jocelyn's post regarding barley. Kasi ako talaga very ko ng mga supplements. Before I joined I Am Worldwide, I was selling Kangen water machine. So if you're aware with alkaline water, yes, that was my business that time. But then, nung nag-pandemic, medyo bumaba yung benta, and luckily, I met Mentor Jocelyn at nakita ko yung post niya. Naging interesado ako dun sa barley natin, which is I'm very happy and proud to be an agent of hope. Anyway, I would like to share to you guys my journey. So bali, as yung mga hindi pa nakakaalam, I was diagnosed with stage 4 colorectal CA way back in December last year. December 13, after I came back from my holiday, galing ng Philippines kasi ko nun bali masbate ako nun to support Mentor Belia, who is in Zoom at the moment as well, kahit na 2 a.m. na sa Pilipinas, pero napakasipag na mentor natin sa Masbate. So, pero wala po akong actually, the symptoms that I had during that time was just a painless bloody stools. Pero in-ignore ko lang siya, but then sabi ko, pagbalik ko ng UK, doon ako magpapa-general check-up na. So, nung bumalik ako dito, meron akong dry cough for almost 2 weeks. So, sabi ng consultant, ng isa sa mga consultant namin, why don't you have a chest x-ray? Tapos tingnan natin, sabi yung gano'n. Sabi ko, sige. And then, out of curiosity po, nag-check ako ng blood ko. And then, I included cancer markers, yung C199 and then CEA. Parang kasi para maging panatag din yung loob ko doon at that time. And then it came back na yung chest x-ray ko was fine, but then yung cancer markers ko is really high. So it was like 499 to begin with. So naalarma yung doctor. So he sent me for an urgent colonoscopy. Nirefer niya ako sa gastroenterologist namin. And then nag-urgent CT chest abdo-pelvis kami to make sure na ganun nga. Kasi nga, ang taas ng ng cancer markers ko, imagine 499. Which is the normal value niyan is below 9 actually, or 9 below. So after a day, it was my schedule na para mag-colonoscopy ako. And then before they perform the colonoscopy, kinausap ako ng gastroenterologist. Nagtaka ako kasi nandoon yung work colleague ko. She's very supportive. And then nandoon yung CNS, yung clinical nurse specialist sa colorectal. Sabi ko parang mayroon na akong may kutob na ako. So I was so quiet that time. Tapos sinabi niya nga sa akin na you have a stage 4 colorectal cancer. So parang so I was so shocked.
Kasi siyempre, hindi mo naman inaakala yon na ganun ang mangyayari. So, pero yung initial reaction ko doon is parang ang sabi ko lang is, Lord, thank you. Kumbaga sa ano, parang nag-thank you ko doon. Kasi nga, sabi ko, in spite of the, yung success na binigay niya sa akin, nagkulang talaga ako sa kanya kasi I rarely go to church every Saturday kasi nga nag-boom yung career ko sa work, and then nag-boom din yung part-time ko um as a celebrity, char. So parang nakalimutan ko siya. So when I received that diagnosis, parang yun, nag-thank you lang ako sa kanya. Then I cried all through night noon. Sabi ko sa kanya, Lord, kumbaga sa if you still love me, um, please, I need a hug. Kumbaga sa ganon. So ayokong ayokong ipaalam sa tao, ayoko ipaalam kahit kanino. Kaya nga, at that time, talagang nag-leave ako sa group ng The Vikings kasi nga, parang gusto ko mapag-isa noon. But then, wala akong I have no qualms na, kumbaga sa parang sama ng loob or something, bakit ako nag-leave. So mentor, pwede mo na ako ibalik. So, so yun po. So nung na-diagnose ako that time, nung gabing yun, parang I dreamt. Yung kumbaga naginip ako at that night talaga ng na kasi umiyak ako noon na naalala ko mama ko, papa ko kasi they both died of cancer then. So at that night parang sa panaginip ko parang may lalaki, tapos maliwanag siya. And then parang alam mo yung gumanon sa tiyan ko. Tapos bigla akong nagising around 3 a.m. Sabi ko parang it was the time na talagang ang Panginoon nandiyan dyan eh. If you wholeheartedly talaga na ilapit yung sarili mo sa kanya. Kasi imagine, I have liver metastasis and lung metastasis. And I never had any symptoms aside from having a bloody stool that time. Yung sa liver ko po, it was 7.3 centimeters. So parang pa siya, nakita niyo yung itlog. Yung egg po, mas malaki pa doon yung 7.3 centimeter. So, lahat ng nun, parang ba to, sabi kong ganun. So, sabi ng doktor is, so I was referred to the oncologist, to the liver specialist, lahat po. And then luckily, kasi meron kaming insurance sa work namin. So, fully paid na actually ang treatment ko all throughout. So ngayon, ang kagandahan, the good news is, ganito kasi yun. Nung sabi ng doktor sa akin is, we need to have an aggressive chemotherapy to start as soon as possible. So December 13, siguro kung mga December 20, nilagyan po ako ng Portacat. Ipakita ko po sa inyo yung picture. Ito po. Nakita niyo ba siya? Hindi Ito to. Ayan. May port po ako dyan. Parang device siya underneath your skin. Ilalagay po yan. Pakita ko na lang sa inyo. Ito, nakita niyo po ba siya? Ayan. Nakita niyo po yung na yan, yung ito. Ito. Ayan. Yan po yung Portacat underneath the skin. Nilagay po yan, tapos connected po yan sa isa sa mga major artery natin sa lung, sa heart. Kasi diyan na po pinapadaan yung chemotherapy, diyan na po kinukunan ako ng dugo, lahat ng fluids, lahat po diyan na siya. So, we all started yung chemotherapy ng December 22. At that time talaga nag-testing talaga ako. Sabi ko, I will try not to take any barley during that first cycle ng chemo. Kasi it was like, sabi ng doktor ko is I need 12 cycle of chemotherapy. So yun, kasi alam ko na yung mangyayari, yung mga side effect ng chemotherapy, which is generalized weakness. Talagang unang-una po dyan is yung vomiting.
wala ka pong appetite kasi po ang lasa po talaga ng lahat ng pumapasok. Kahit yung tubig po, ang ano niyan is metal. Kaya talagang mawawalan ka ng mawawalan ka talaga ng ganang kumain. At the same time, nandoon yung diarrhea eh. Talagang very common. Sabi nga ng clinical nurse specialist sa akin, sabi niya, hindi mo pa mararanasan yan sa first cycle, pero inatake po ako ng severe side effect ng chemotherapy. I was dehydrated. Talagang magkukulaps ako noon. So na-admit po ako ng Christmas up to New Year. So at that time, sabi ko, kung okay na yung taste buds ko, talagang nag-take ako ng barley. Yung barley talaga inano ko yan, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. And you know what, it was like parang miracle talaga siya kasi the next day, kasi gusto ko nang umuwi noon kasi gusto ko mag-spend ng New Year with my flatmates sa bahay. So nung na yon, nainom ko siya kasi hinalo ko sa milk and then lukewarm lang siya. Tapos alam niyo po yung the next day, parang walang nangyari sa akin eh. Parang wala lang, parang hindi man lang ako nag-chemo that time. So, nung na yon, so yung doctor ko, very happy siya kasi sabi niya, oh, we can discharge you para makapag-spend ka ng New Year sa family mo. So yun, ang lakas ko bigla, tapos ang appetite ko ang galing, ang galing. Knowing yung first cycle po, I went down to 60 kilos. Imagine po yun, 1 week lang. And then, the following cycle, kasi every 2 weeks po yung chemotherapy ko. So talagang before ng chemo, binobombahan ko po talaga ng binobombahan ng katawan ko ng barley. Minsan kung mag-i-exceed ako ng 6 sachets, wala pong masama. Kasi wala pong overdose, walang underdose dito sa atin, sa barley natin. Kaya doon ko talaga maano na aside from prayers talaga, na syempre yung prayers talaga is the best weapon natin in fighting this type of mga inaano natin sa buhay. Parang yung barley kasi, it's just an instrument used by God para magamit natin siya, and then may share natin to sa mga tao. So I start losing my hair, kaya siguro ko hindi man nagpakalbo po ako diyan. And then after 2 months, to February, nag-ano po kami, nag-repeat scan, nag MRI, nag-PET CT uli ako ng February. And alam niyo po, ang kagandahan ng barley is, and usually sa mga nagkikimo, yung electrolytes mo, yung sodium mo, yung potassium mo, lahat po yan magda-down. Tapos yung neutrophil count niyo po, talagang magda-down yan. Pero sa akin, hindi ko po yan naranasan. All throughout the cycle of my chemotherapy, wala pong bumaba sa mga blood test ko. Kasi nga po, talagang binobombahan ko ng todo yung katawan ko ng barley. Yun talagang iniinom ko kahit na minsan masuka-suka na ako dahil nga sa taste bud mo, tapos may mga peripheral neuropathy pa yan. Buti nga ngayon yung kamay ko hindi na po siya maitim kasi nangitim po yan. So imagine December and then January, February nag-repeat scan ako. I was very happy kasi po yung cancer markers ko, it went down to 59 po. Imagine from 499, po siyang, 99 po pala. 99 na siya. And then, yung scan ko, yung sa liver metastasis ko po, ay nag-shrink siya into 4.3 cm from 7.3 cm. So nakikita po natin yung difference talaga ng And then, doon po sa second scan, nalaman ko na nawala po yung yung lung metastasis ko. So wala, as of now po, wala na po akong wala na yung sa lungs ko. So, ang dinicide ng doctor ko is mag 8 cycle na lang ako ng chemotherapy. Pero na bumaba pa din po yun, naging 7 cycle of chemotherapy na lang po ako. So as of now, wala na po akong chemotherapy. Bali po, na in-stop na ng doctor yung chemo ko kasi yung latest scan ko po, yung nasa liver ko is 3 cm na lang siya. Tapos lahat ng blood test ko is normal. Yung cancer markers ko po is 9 ngayon.
9 po. Then yung CEA ko is 25. So talaga pong within normal na talaga yung yung cancer markers ko. So nag-undergo lang po ako ngayon ng radiotherapy. So ni-radiotherapy nila ako. Tapos na po 'yon, 5 sessions lang. So natapos ko na, and I luckily yung natin ngayon, yung weight ko ngayon is 70 kilos, kaya nakikita nyo yung mukha ko chubby-chubby na uli. And then yung panghihina ako, nawala na po yan, as if I am like a normal person na ngayon. And then yung dati pag ako namamalengke talagang hingal ako noon, yung nagkikimo, kasi nagkikimo ako noon after mga ilang days, nag-work po ako eh. Pupunta ako ng work kasi nasa office lang ako, but then binawalan ako ng occupational therapy namin kasi sabi niya still you are high risk of getting an infection kasi nga nagkikimo ako. Yun ang kagandahan kasi alam mo yung pag nakakainom ka talaga ng barley, yung strength mo siya, as in parang normal lang, although hinihingal ako talaga minsan. Hindi na yung dati na pagka umakyat ka, normal lang. Pero nung time na nagkikimo ako, talagang hingal ako niyan, mga mentors. Talagang humihinto ako. Siyempre, wala akong family dito. Palengke, luto, tapos pagka napagod, higa. Yun yung routine ko. And then ngayon, yung tapos ang hirap ng nun kasi yung mayroon kang peripheral neuropathy, yung pagka nalamigan ka, yung ito magaganon siya, yung nagpo-frozen po yung kamay mo, tapos pag uminom ka ng malamig, yung lalamunan po is nagiging nag-frozen siya. Ang sakit. Grabe ang sakit. Tapos talagang diarrhea ang nun, talagang watery stool. Pero nung nakakainom ako ng barley parate, ang stool ko po is soft siya pero hindi siya watery. So hindi mo siya masasabing diarrhea. Kaya na-maintain ko po yung electrolytes ko, yung hemoglobin count ko, normal yan po all throughout. Kasi kinukumpara ko nga yung sarili ko dun sa mga naging pasyente ko na they undergo chemotherapy, na talagang ngayon nag-chemo sila ng araw, tapos kinagabihan ma-admit sila kasi they have a very high temperature, naging neutropenic sepsis sila. Ako, I was so thankful talaga kay Lord kasi never ko po yung naranasan. Kasi inuwi ko po yung last ng chemo ko, inuwi ko po yung pump na yan. It lasted for 48 hours. Talagang pag nakikita ko alam mo, nakita mo lang yung pump mo, parang nasusuka na ako kasi parang ayaw ko talaga. Pero tapos ako na po rin nagtatanggal ng pump na yan. Dito nagdi-disconnect sa kasi ayoko nang bumalik pa ng clinic kasi nga medyo malayo. Tapos pagka wala magtatanggal, ako na mismo nagtatanggal. So ganun lang talaga yung routine ko. And then ngayon natapos ko na yung radiotherapy ko. So far so good kasi ang lakas ko kumain. Ang lakas ng resistensya ko, and then continuous po ako sa barley. Yung barley talagang inaano ko yan. Taas ang dalawang kamay ko diyan sa barley kasi talaga ang laki ng tulong sa sa journey ko dito sa colon cancer. So sa Friday may appointment po ako sa aking liver specialist to discuss kung ooperahan po ako or hindi na. Kasi kung if it continuously shrinking, na imagine from 7.3 ngayon 3 cm na lang. So I'm so thankful talaga kay Lord kasi talagang binigay niya yung pinaramdam niya sa akin, yung pagiging niya. Alam mo po yun, yung pagmamahal niya sa akin. So ngayon sinuklian ko din talaga siya ng every Sabbath I go to church. Wala na yung showbiz tapos wala na po lahat. Kaya I'm planning to go home po ngayong baka May or June. Uwi po ako ng Pilipinas kasi magpaparibaptize po ako kasi I'm a Seventh-day Adventist na wala ako sa sirkulasyon ng So ibabalik ko yung sarili ko talaga kay Lord. So yung talaga, yung barley pagka talagang ininom po natin siya wholeheartedly, talagang it's very effective. Talagang it helps a lot.
lalo na sa mga ano. Kaya kung may mga nanonood tayo dito, yung mga mentors tayo dito na hindi pa rin naniniwala sa barley, i-try nyo po kasi there's no harm in trying. Hindi po ako nag-ano dito ng therapeutic ano niyan, pero ang laking tulong po talaga niyan. Ito ako talagang nakapag-testify diyan kasi ako talaga naranasan ko. I experimented yung first cycle ko, hindi talaga ako nag-barley noon. Kaya yun ang nangyari sa akin, na confine ako. So 5 days ako niyan sa hospital. Pero nung the following cycle, talagang bago ko mag next cycle niyan, talagang binobombahan ko yung katawan ko ng barley. Kahit na hindi ako makakain, basta may barley po ako noon na iniinom. So um so sana hindi na ako ma-operan kasi ayoko magpa-opera talaga. Kaya continuously ang pag-pray ko kay Lord na sana hindi na ako maoperahan. At saka naramdaman ko yung ano, yung talagang yung health. Kasi alam ko yung pagka hindi ako nakainom ng barley, talagang mahina din talaga yung ano mo, yung resistensya mo. So, ngayon 70 kilos na ako. Kaya I'm so happy. Kaya yung mga may duda pa diyan sa ano, sa barley, i-try niyo po. Sabihin natin na sinasabi nila mahal daw, pero ganyan po talaga pag quality yung products mo, medyo pricey siya, pero isipin po natin yung effect niyan in the long run, di ba? So ano pa, yung pero at that time during my chemotherapy, continuously pa rin ako nag-share ng hope. May napagpa-pay-in pa rin ako niyan. So kumikita pa din po ako ng ano, ng ano, kahit suga lang, hindi lang po ako talaga naging active sa mga IBPs, sa mga ano, kasi medyo minsan po kasi nakakatulog ako bigla. Alam mo yung ano, yung resistensya mo is down na down talaga. Kaya ngayon feel ko na uli yung energy. So I'm back. So Mentor Ann, pwede mo na akong ibalik doon sa mga GCs natin. Kasi carry bells na. So ayan po, so yun lang po yung ano, yung may share ko sa inyo ngayon tungkol dun sa journey ko. So ayan, thank you very much po mga mentors sa mga nakakarinig nito. Sige lang, pagka yung ganitong dumarating sa atin is wag nating sukuan 'yan kasi hindi, 'di ba nga, hindi tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok kung hindi natin kaya. So it's just about awakening. Kumbaga sa ano, parang tinatapik niya lang tayo kasi kung napapalayo na tayo sa kanya, ayaw niya tayong ano totally mapalayo sa kanya. Kaya minsan talagang tinatapik tayo sa ganung pamamaraan. Pero alam niya nakakayanin natin 'yon. Gusto niya lang talagang maibalik natin yung ating sarili sa kanya. Kaya lagi po nating tatandaan na kung ano man ang dumating sa atin is kaya natin yan kasi hindi ibibigay ni Lord kung hindi natin kaya yan. So be strong, always positive lang po, and then go lang po tayo sa buhay kasi may plano ang Panginoon. Siyempre hindi naman ibibigay yan kung hindi natin kaya. So kailangan lang talaga natin magtiwala sa Kanya. So ayan po, tapusin ko na po dito yung ano natin. Inayos ko din yung slides ko para at least next time na mag-share ako, mayroon papakita mga pictures ko doon. Kaso yung iba kasi nakikita yung dede ko. so, so yun po, yun lang po yung i-share ko sa inyo sa aking sa journey ko dito as a cancer fighter, survivor. I claim it na. So thank you po sa lahat na nakikinig, sa mga maraming salamat and good to see you everyone. Diyan lang po nagtatapos ang aking share ngayong gabi. All right. Thank you, Mentor Kiran.